Alright, magandang umaga po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to it's. Kamusta po kayo? Nakamove on na ba kayong lahat? Ha? Nakamove on na po ba kayo sa nangyari kahapon dyan po sa Committee on Justice, dyan po sa House of Representatives? Grabe, hanggang ngayon pinag-usapan pa rin po sa social media at ng mainstream media yung nangyari po kahapon dyan po sa sa Committee on Justice. Sapagkat grabe po ang nadiskubre dyan po sa sa hearing para po sa impeachment ni Sara Duterte. At isa pa po sa pinag-usapan ay yung yung desisyon ng ICC tungkol sa jurisdiction nila kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya naman nagsalita po itong si Kitty Duterte. Ayan mga kababayan. Kung si Sara Duterte ay mayroong ako ang apoy na hindi mamatay. Kung si Sara Duterte ay may ganon, eto naman si Kitty Duterte ay may Invictus. So nirecite niya po yung Invictus. Yan po sa pagdalaw niya sa The Hague. At pakinggan natin si Kitty Duterte. Ayan, para mas malaki. Para marinig ninyo etong si Kitty Duterte. Mayong adlaw, I will not be answering any questions for today, but I will be relaying a message. So, the day he was flown to The Hague, I sent my papa on his Viber what I posted on social media that day. It said, I will forever walk with pride, knowing that I am your daughter, your blood. The strength you raised me with will go untamed. I will stand by the promise I made you today. I love you. And dare I say, it did go untamed. No, there is nothing and no one on this earth I will not face for my family, for my papa. For me to be able to love this fearlessly at such a young age speaks volumes on how Rodrigo Roa Duterte raised me. Do not be fools and think he will die with his body. His fire burns in the bluest of blue through Congressman Pulong Duterte, Vice President Sara Duterte, Mayor Baste Duterte, and through me, who is nobody yet but just his kitty. Would also like to say na he's strong as ever, strong still, while his body might become frail, spirit as breakable as always. He I didn't really discuss what happened today, but I asked him lang, what do you feel? What do you think? What do you want them to know? Invictus, out of the night that covers me, black as the pit from pole to pole, I thank whatever gods may be for my unconquerable soul. In the fell clutch of circumstance, I have not winced nor cried aloud. Under the bludgeonings of chance, my head is bloodied but unbowed. Beyond this place of wrath and tears looms but the horror of the shade, and yet the menace of the years finds and shall find me unafraid. It matters not how straight the gate or how charged with punishments the scroll. And he did tell me to emphasize this part. I am the master of my fate. I am the captain of my soul. So, he will live longer than you think. His immortality will be seen on the minds and in the hearts of every Filipino he has saved, and very long after that through his every descendant. So, if you've noticed, the strongest and most controversial personalities are always either to love or to hate. So remember this, no matter how much you hate PRRD, there will always be someone, no scratch that, there will always be millions who love him just as much or even more. Yes. If you think you will win, no, you will not, because either way, Invictus. Thank you. Okay. Ayan mga kababayan. Nirecite pa niya yung Invictus. Okay. Naintindihan niya ba yung yung Invictus na na tinula ni Kitty Duterte? Eto, meron akong Tagalog niyan para maintindihan natin Invictus.
Basahin ko mga kababayan yung translation sa Tagalog. Ito po. Sa dilim na bumabalot sa akin, parang walang katapusang gabi. Nagpapasalamat pa rin ako dahil matatag pa rin ang loob ko. Sa gitna ng hirap at pagsubok, hindi ako sumuko o umiyak. Kahit paulit-ulit akong tinamaan, nasugatan man, hindi ako nagpatinag. Sa mundong puno ng galit at lungkot, nakatayo ang takot at pangamba. Pero kahit anong mangyari sa hinaharap, hindi ako uurong, matatag pa rin ako. Hindi mahalaga kung gaano kahirap ang daan o kung gaano kabigat ang kaparusahan. Ako ang may hawak ng kapalaran ko, ako ang namumuno sa sarili kong buhay. Ayan mga kababayan yung Tagalog translation ng Invictus. Ayan po yung ni-recite ni Kitty Duterte. At para sa kanya ay hindi sila matitinag. Kasi mga kababayan, kahapon din po ay lumabas ang desisyon ng ICC na nireject po yung apila ng kampo ni Duterte na sinasabi na walang jurisdiction ng ICC dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero na-finalize po at idiniklara nga ng ICC na meron silang jurisdiction over Rodrigo Duterte. Kaya tuloy-tuloy po ang hearing hanggang matapos. So makakauwi naman ang Pangulo kapag siya po ay napawalang sala. Pero kapag convicted, goodbye. My teacher, goodbye. So yan po mga kababayan yung atapang pahayag ni Kitty Duterte. At ito naman mga kababayan, tungkol naman kay Sara Duterte, mga kababayan. Ito ipapakita ko sa inyo. Ito po yung yung nasa ating screen po. Yan po yung lilit lang ako. Yan, para makita ninyo. Okay, dito po sa ating screen ay binigyan po ng permiso ng Office of the President itong si Sara Duterte. Kasi meron po request si Sara Duterte na siya ay babiyahe sa 7 bansa sa loob ng 22 days. Ito, basahin natin yung sulat ng Office of the President kay Sara Duterte. Ayan, Vice President Sara Duterte, Office of the Vice President, Republic of the Philippines, Mandaluyong City. Ayan mga kababayan. Madam, in view of the representations made with this office and pursuant to Memorandum Circular Number 35/2017, you are hereby authorized to travel to the Netherlands, Republic of Korea, Belgium, Germany, and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland on April 23 to May 15, 2026 while on leave of absence at no cost to the government. This supersedes travel authority issued in your favor, if any, for your personal trips to the aforementioned countries on April 23 to May 14, 2026. Very truly yours. Ayan, pirmado po yan ni Acting Executive Secretary Ralph Recto. May nakasulat, The Great Escape. Galit na galit po yung nag-post, putahang inang BP ng mga putahang inang DDS. Takot humarap sa dapat harapin. Okay, so ito nga mga kababayan, ito para siguro ito yung na-approve po ng April 22. Sulat kay kay Sara Duterte. Ang alis niya April 23. So bitin na mga kababayan. Kaya sumagot si Sara Duterte mga kababayan sumagot si Sara Duterte. Sumulat siya sa Office of the Vice President Ito. Ayan mga kababayan. Kita niyo ba? Ito naman po yung sulat ni Sara Duterte bilang tugon dyan sa sulat ng Office of the Vice President. Ayan. Attention, Office of the President. Thank you for the last minute issuance of the Travel Authority. I regret to inform you that the plans have since changed due to uncertainty as to whether I will be permitted to depart. You will be receiving a new request soon. Please ensure that the necessary documents be processed and issued promptly, allowing sufficient time for travel preparations rather than a few hours before the intended departure.
Additionally, ensuring the confidentiality and proper handling of sensitive documents would greatly contribute to maintaining effective security arrangements. God save the Philippines. Talaga lang ah. God save the Philippines from who? Yun ang tanong, di ba? God save the Philippines from who? Kanino dapat iligtas ang Pilipinas? Naka. Meron pang God save the Philippines eh. Sara C. Duterte, Vice President of the Philippines. Sa totoo lang mga kababayan, kahit sino naman mabibwisit. At this time naman, tama naman si Sara Duterte na nabago na nga siguro niya yung kanyang nabago niya na yung kanyang plano. Kasi nga, April 23 ang flight, April 22 nabigay yung yung permit. So, ilang oras na nga? Ibig sabihin, naghihintay siya ng ilang araw. Sabi niya sa sarili niya, mukhang hindi na ako papayagan nito, kaya hindi na siya nag-prepare. Parang gusto niya, sinasabi niya, baka pwede namang bibigyan niyo naman ako ng permiso. Aga-agahan niyo naman, hindi yung ilang oras na lang bago yung flight. Dito tama naman na, okay naman sa ngayon naman ako kay Sara Duterte kasi bakit nga ganun, di ba? Paalis ng 23, 22 may bibigay yung permit. Ewan ko, inaasar siya ni Ralph Recto o talagang inaasar. Hindi ko alam. Di ba? Pero mo, paalis ka ng 23, bibigay sa'yo permit 22 na. Baka hapon pa. Jadi, wala ka ng preparasyon. So, sumagot si Sara Duterte. Salamat naman. Salamat naman kahit papaano at nabigyan niyo ako ng permiso. Pero, merong kumbaga itong request niya, kinansila na niya. Itong The Great Escape, kinansila na. At meron siyang bagong hihinging ibibigay na request dito sa Office of the President. Kasi nga meron ding nagbago. Meron ding nangyari din po sa House of Representatives na pwedeng mabago ang kanyang mga schedule. Di ba? Siyempre, hinahanap ngayon yung sobra dun sa pumasok na pera at sa lumabas na pera. So merong natirang pera na ang halaga ay 2.9 billion pesos. Kung titingnan mo yung records ng AMLAC. So nasa na yung 2.9 billion kasi hindi po yan nakadeklara sa salin ni Sara Duterte. So malamang kung 7 lang ang pupunta ni Sara Duterte ng bansa, baka madagdagan. At baka sa ibang bansa kasi nga kinakailangan ng alam niyo na kailangan ng i-secure yung mga bank accounts. Lalong-lalo na yung si Trillanes, mga kababayan, yung sinabi ni Trillanes ay nakumpirma ng AMLAC. Yung 10 taon na sinasabi ni Trillanes na pinagtatawanan lang ng mga DDS nakakumpirma, mga kababayan. Na totoo po. Totoo yung pinagsasabi ni Trillanes tungkol sa natatagong kayamanan, hidden wealth ng mga Duterte. At yung mga pumapasok na pera galing kay Sami Uy. O sabi ni Harry Roque, hindi naman daw yung drug lord. Siyempre, pagtatanggol mo yun, Harry Roque. Tropa nyo rin ata yun eh. So, ayan mga kababayan yung update natin. Matapang yung pahayag ni Kitty Duterte. At ito namang Sara Duterte ay may panibagong plano. Abangan natin kung ano yung gagawin niyang panibagong request sa pag-alis dito sa bansa. Sigurado yan. Yung kanya magiging schedule ay may kinalaman dito sa nangyari dyan po sa House of Representatives. At bilang pagtatapos, ito mga kababayan, share ko lang sa inyo. Ayan. Alright, lakihan natin para makita ninyo. Ito pong si Joel Chua. Sabi niya, wow. Napa-Eddie wow na lang si Joel Chua. Bakit? Kasi nga nakumpirma ng Ombudsman sa House Committee on Justice
na walang idineklarang cash on hand at bank deposit si VP Sara Duterte mula 2019 hanggang 2024. Sabi rito, yung kanilang, ito mas malaki. Yung kanyang cash na dineclare was only from 2007 to 2018. Based on our received copies of the SALN, yun yung lumalabas na years na meron po siyang declared cash on hand and bank deposits. At noong 2019 up to 2024, kahit na 5, wala po siyang dineklarang na cash at cash on hand. Sabi nung AMLAC, based on the submitted SALNs ng Ombudsman, wala pong nakalagay na cash on hand and bank deposits. Sabi ni Joel Chua, kahit 5 po. Sabi nung Office of the Ombudsman, wala pong nakalagay. Sabi ni Joel Chua, edi wow. Edi wow. Pero yun yung mga kababayan from 2019 up to 2024, 19, 20, 21, 22, sabihin na natin 5 years, wala po siyang diniklara kahit 5 na cash at cash on hand. Kaya sabi ni Joel Chua, edi wow. Papa, edi wow ka na lang talaga mga kababayan sa dyan po sa deklarasyon ni Sara Duterte na wala siyang cash at cash on hand. Nak ng tete. Para naman imposible yun. Sa lahat ng imposible, yan po ang pinaka-imposible. Diba? So yan mga kababayan yung ating update sa araw na ito. Abang-abang po tayo sa mga magiging movement ni Sara Duterte. At yung plano niya na pag-alis sa 23, ngayon po yan, 23 ngayon, di ba? Dapat ngayon pala alis Sara Duterte. Kahapon nabigay yung permit. So siguro, sabi niya, busy itong mga to, inaasar ako na ito hindi na muna tuloy. Magabang kayo ng panibagong request ko. At isasama ko na yung aking bakasyon. Bakasyon ba o transaksyon? Diba? Bakasyon ba o transaksyon? Ayun, ang tanong ng taong bayan. Okay, so ilan po muna mga kababayan, tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila to sa iba pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless po.